May dahilan kung bakit hanggang ngayon ayaw kong manatili sa kahit anong bahay kapag sumasapit ang 12:00 ng hating gabi. Hindi ito dahil sa multo na nakikita sa pelikula o sa mga kwentong kinatatakutan sa probinsya, kundi dahil sa isang bagay na paulit-ulit kong narinig noon. Isang bulong na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling, pero alam kong para sa akin. Hindi ko ito agad ikinwento kahit kanino dahil baka isipin nilang gawa-gawa lang ng imahinasyon ko. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa akin na may nangyari talaga sa bahay na iyon at may naiwan doon na hanggang ngayon ay tila naghihintay pa rin. Nagsimula ang lahat noong tumira ako mag-isa sa lumang bahay ng tiyahin ko. Lumipat na siya sa ibang probinsya at iniwan sa akin ang bahay para bantayan. Tahimik ang lugar, halos magkakalayo ang mga bahay, at pagsapit ng gabi, bihira kang makarinig ng kahit anong ingay maliban sa hangin at mga kuliglig. Sa unang linggo, wala akong napansin na kakaiba. Normal ang tulog ko, normal ang routine ko, hanggang sa isang gabi na nagising ako ng bigla, eksaktong 12:00. Hindi dahil sa bangungot, kundi dahil pakiramdam ko ay may tumatawag sa akin. Hindi malinaw ang salita, pero ramdam ko na may bumubulong, mahina, paulit-ulit at parang nanggagaling sa loob mismo ng bahay. Akala ko noong una ay panaginip lang iyon. Bumangon ako, uminom ng tubig at bumalik sa kama. Pero kinabukasan, napansin kong eksaktong 12:00 ulit ako nagising at muli kong narinig ang bulong. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw na. Hindi ko marinig ang eksaktong sinasabi pero alam kong pangalan ko ang binabanggit. Hindi ito sigaw, hindi rin ito boses ng lalaki o babae. Para itong tunog na pilit pinipigilan. Parang ayaw magpaalam ng presensya pero gusto kang makuha ang atensyon. Sinubukan kong i-ignore, ipinikit ang mata ko at pinilit matulog muli. Sa ikatlong gabi, sinubukan kong manatiling gising hanggang 12:00. Umupo ako sa sala, pinatay ang ilaw at hinintay ang oras. Nang tumunog ang alarm ng cellphone ko, eksaktong 12:00, doon ko narinig ang bulong. Hindi na mula sa kwarto, kundi mula sa kusina. Parang may taong nakatayo roon pero wala akong nakikita. Ang mas nakakakilabot, hindi na lang pangalan ko ang binabanggit. May sinusundan itong mga salita na hindi ko maintindihan pero may tuno ng pakiusap, halos parang nagmamakaawa. Doon na nagsimulang magbago ang pakiramdam ko sa bahay. Sa araw, normal pa rin ito, maliwanag, tahimik at parang walang nangyayari. Pero pagsapit ng gabi, lalo na kapag papalapit na ang 12:00, parang bumibigat ang hangin, parang may nakatingin kahit mag-isa lang ako. Napansin ko rin tuwing naririnig ko ang bulong, laging may bukas na pinto o bintana na sigurado akong isinara ko. Minsan ang pinto ng banyo, minsan ang pinto ng kwarto, at minsan ang pintuan mismo ng bahay. Isang gabi, naglakas loob akong sundan ang bulong. Dahan-dahan akong tumayo mula sa kama at naglakad papunta sa kusina. Tahimik ang paligid, walang tunog ng yapak kundi ang sarili kong paghinga. Habang papalapit ako, mas humihina ang bulong na parang ayaw nitong makita ko kung saan nanggagaling. Nang makarating ako sa kusina, tumigil ito bigla. Walang kahit anong kakaiba, walang tao, walang anino, pero ramdam ko na may mali. Parang may nakatayo sa likod ko. Hindi ako lumingon. Instead, tumakbo ako pabalik sa kwarto at isinara ang pinto. Kinabukasan, nagtanong ako sa mga kapitbahay kung may nakatira ba dati sa bahay na iyon bukod sa tiyahin ko. Nagtinginan sila bago sumagot at isa sa kanila ang nagsabi na bago pa raw doon tumira ang tiyahin ko, may isang lalaking mag-isang nanirahan sa bahay. Tahimik daw iyon, bihira lang lumabas at isang gabi, natagpuan na lang daw siyang patay sa loob ng bahay, mag-isa, walang sugat at walang paliwanag. Ang mas nakakatakot, ayon sa kapitbahay, madalas daw itong marinig na may kausap kahit walang ibang tao. Noong gabing iyon, mas malinaw ang bulong kaysa dati. Hindi na pakiusap, hindi na rin mahina, para na itong utos, parang may gustong ipaalala, parang may gustong ipagpatuloy.
Sinabi niya ang pangalan ko ng buo, malinaw, at may kasunod na pangungusap na hindi ko na makakalimutan. Ikaw na ang susunod na makakarinig. Nang marinig ko iyon, bigla akong naintindihan na hindi ako basta nakakarinig ng bulong, pinipili ako. Hindi na ako nag-impact ng maayos. Kinabukasan, umalis ako sa bahay at hindi na bumalik. Hanggang ngayon, iniiwasan ko ng balikan ang lugar na iyon. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi at napapatingin ako sa orasan, napapansin kong eksaktong 12:00, parang may maririnig pa rin akong mahina, halos hindi mapansin na bulong, hindi na mula sa bahay na iyon, kundi mula sa loob mismo ng sarili kong isip. At doon ako mas natatakot dahil baka hindi pala ang bahay ang problema, baka may sinama akong hindi ko nakikita, baka ang bulong ay hindi na naghahanap ng bahay, baka naghahanap na lang ito ng taong